Alam mo ba na mayroon palang malakas na bertud o gamit ang iyong makukuha sa rumaragasang baha? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin natin ang isang natatanging gamit o bertud na magbibigay sa iyo ng pambihirang lakas na tanging sa rumaragasang baha mo lamang makukuha. Isang mapagpalang araw muli mga ka-Best TV. Isa na namang agimat, mutya at bertud ng kalakasan ang ating pag-uusapan ngayon. Alam mo na ba na mayroon din palang bertud o gamit para sa pambihirang lakas ang tanging makukuha mo lamang sa rumaragasang baha? Ang Pilipinas ay literal na daanan ng maraming bagyo at mga kalamidad dahil nga sa geographic location ng ating bansa. Kaya naman madalas ang pag-ulan dito at nagdudulot nga ng pagbaha na isa sa nagiging kalbaryo ng ating mga kababayang naninirahan sa mga mabababang lugar. Ang baha na resulta ng malakas na pag-ulan o matagalang bugso nito. Ang baha na kinatatakutan ng lahat sapagkat walang sinasanto ang bawat daanan nito ay masisira. Kaya sa panahon ng tag-ulan ay mainam na maglagi na lamang tayo sa mas mataas na lugar para sa ating kaligtasan. Subalit pinaniniwalaang sa bahang itong makakamit ang isang bertud o gamit na nagtataglay pala ng pambihirang lakas. Papaano nga ba ito makukuha? Ayon sa mga matatandang antingero, sa oras daw na umulan ng malakas ay kumuha ka ng isang maliit na sisidlan na mayroong takip at magabang sa ilog o sapa. Subalit dahil malakas ang bugso ng tubig sa mga ilog, ay mas mainam na humanap na lamang kayo ng mga maliit na daanan ng tubig baha at huwag sugurin o salubungin ang baha. Doble ingat ang kinakailangan dito sapagkat lubhang malakas ang agos ng tubig lalo na kapag unang bugso ng ulan. Gamit ang munting sisidlan ay sumalok ng tubig buhat sa ulo ng baha o sa unang tubig ng rumaragasang baha. Pagkatapos, ito ay takpang mabuti at agad ding lumisan. Itali ito sa inyong bewang bilang bertud at gamit. Sa tulong ng tubig na ito ay magagawa mong mabuhat ang mga bagay na hindi mo nagawang makaya noong wala ka pang bertud na ito, na madalas nga ay advisable sa mga gym goers. Ang lakas at bugso ng tubig baha ay mapapasa iyo sa tulong ng bertud o gamit na ito. Subalit laging tandaan na huwag itong gamitin sa masama upang hindi ka malasin sa buhay. Hindi rin naman masama ang magkaroon ng mga gamit at bertud o anting-anting. Subalit palaging tatandaan, ang pananalig at pananampalataya pa rin sa Diyos ang higit na mas makapangyarihan. Marami ka bang inaalaga ang mga halaman? Siguro nga ay nakumpleto mo na ang koleksyon ng iba't ibang mga ornamental na houseplants. Subalit batid mo ba na mayroon palang mga natatanging halaman na maaaring meron ka na nga rin na magbibigay pala sa iyo ng warning o babala o maaaring sabihing sign na maaaring babagyo o uulan mamaya? Hindi ba't nakaka-amaze kung malaman mo ang mga halamang ito? Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay alamin ang iba't ibang mga halaman sa bahay o sa hardin man na maaaring magsabi sa iyo ng paparating na kalamidad, masamang panahon, at ito ay mas accurate pa nga kesa sa mga weather forecast. Kaya naman, kung isa ka ngang plantito o plantita, ay kailangan mong malaman ito. Ang panahon, klima, humidity, at paparating na ulan o bagyo ay hindi nga natin hawak o masasabi sapagkat ito ay pabago-bago at hindi mo nga mahuhulaan kung minsan. Subalit bilang tao, meron din tayong mga basihan gaya ng pagdilim ng ulap, pagkulimlim ng sikat ng araw, o kaya naman ay gamit ang ilang piling hayop sa paligid. At syempre, sa tulong na rin ng weather forecast. Subalit kadalasan, iba-iba ang istasyon ay iba-iba rin naman ang prediction. Kaya naman,
Kung isa ka ngang plantito o plantita, dapat kilalang kilala mo na rin at alam mo kung ano ang nais ipahiwatig ng iyong mga alagang pananim. Kaya naman, halika at isa-isahin natin ang ilang mga halaman na maaaring magsabi sa iyo ng paparating na ulan o masamang panahon. Number 1. Silver Thistle. Ang halamang ito na Silver Thistle ay isang perennial na halaman at mainam ngang itanim sa hardin. Ito ay animoy maliit na daisy flower at kadalasan ay kulay puti. At sa tulong ng mga halamang ito na Silver Thistle ay maaari mo ngang malaman kung malapit na bang umulan. Gaya ng ilang hayop, bago pa nga umulan ay ramdam na ng mga halamang ito ang masamang panahon na paparating. At sa oras na maramdaman nila ito, sa hangin pa lang, ay kaagad ng titikom o titiklop ang mga bulaklak nito upang protektahan ang kanilang mga sarili laban sa paparating na ulan. At kung bukang-buka naman ang mga bulaklak nito, ay tiyak na maliwalas at magiging maaraw ang panahon. Ito nga ang tinatawag nilang barometer ng kalikasan. Kaya next time na tumiklop ang bulaklak ng alaga mong Silver Thistle at ikaw ay lalabas, ay magdala ka na nga ng payong. Number 2. Marigold. Maliban sa isang medicinal na halaman ang marigold, ang mga bulaklak nitong naglalaro sa kulay na dilaw o orange ay isa ring weather prophet sa hardin. At sa tuwing mapipredict nga nito ang paparating na ulan, ay bahagyangang titiklop ang mga bulaklak nito at puposisyon para sa paparating na masamang panahon. Number 3. Chickweed. Ang chickweed ay isang klase ng damo sa hardin, subalit karaniwan ito ay tinatanim rin bilang ground cover. At maging ang bulaklak ng damong ito ay tumitiklop rin tuwing may ulang paparating. Kaya sa tuwing makikita mo na nakatiklop ang karamihan ng mga bulaklak nito, ay ilang oras na lang o sandali at bubuhos na ang malakas na ulan. Number 4. Mullein. Mullein o mullein, isang klase rin ng halaman na itinuturing na weather forecaster. Subalit hindi gaya ng ilang mga halaman na atin ang nabanggit, mas literal ang prediction ng halamang ito, na sa tuwing na ngang hahapay o haharap sa kanluran ang mga bulaklak nito, ay may paparating na ngang ulan. At kung sa silangan naman ito hahapay, ay magiging maaraw. At kung kayo naman ay nanirahan sa mga malamig na kontinente, tuwing makikita mo na ang mga dahon na malapit sa bulaklak ng mullein ay masyadong maikli, ibig sabihin ang paparating na winter season ay nalalapit na. Number 5. Sunflower. Ang pangalang sunflower ay hindi lamang tumutukoy dahil sa itsura ng bulaklak na ito, na animo nga ay hugis araw. Dahil ang bulaklak na ito rin ay nakadarama ng paparating na panahon. Kung sakaling maaraw at hindi pa rin gaanong bumubuka ang bulaklak nito, ibig sabihin lamang anumang sandali ay maaaring bumuhos ang malakas na ulan. At kung buong araw namang magiging mainit, sa umaga pa lamang ay nakabuka na ng lubos ang mga petals nito. Number 6. Gazani o Gazanias. Isang halamang katulad rin ng daisy ang bulaklak. Ito ay bubukad lamang kung magiging maganda ang panahon o kung magiging maaraw ngayon. Kaya kahit pa nga okay ang panahon at nakatikom pa rin ang mga bulaklak ng Gazanias, asahang hindi gaanong sisikat ang araw sa araw na ito. Ikaw, bilang isang plantito o plantita, gaano mo na nga ba kakilala ang iyong mga tanim na halaman? Alam ko na may iba ka pang mga tanim sa bahay na lagi mo ring inoobserbahan. Ano pa nga ba ang mga ito? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot, lihin na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best
na matuto